Pipito Manalastas, kanina pa kita hinihintay. Hindi ko akalain na magpapakita ka ngayong gabi. Talaga bang gusto mo nang mamatay? Kung sa bagay, ay dapat ka nang mamatay dahil sa katandaan mo. Tapos na ang araw mo sa mundong ito, Pepito. At ako ang tatapos nun. Tingnan natin kung magagawa mo ang bagay na yon, Manuel. Narito ako upang tapusin na ang huli kong misyon. At yun ay ang kalabanin ka para matigil na ang paggamit mo ng itim na medalyon. At yun ang tungkulin ko, Manuel. Ang pigilan ang paghasik mo ng kasamaan sa baryong ito at sa buong bayan ng Kawayan. Kilala ang isang ermitanyo na makapangyarihan na mandirigma sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao hanggang sa maging iba-iba na ang pagkakakilala sa isang ermitanyo. Sila ay kilala bilang matandang hukluban na maraming mga tattoo sa buong katawan at may mga pinangangalagaang agimat o medalyon. Hindi sila basta-basta napapabagsak ng kanilang mga kalaban dahil sa kanilang tinataglay na kakayahan. Magandang araw sa inyong lahat na mga tagapakinig ngayong araw na ito. Magandang araw din kay Karine at kay Sir Froy ng Ang Mandalakbay Channel. Habang sinusulat ko itong aking karanasan, ay makulimlim ang ulap at mukhang nagbabadya na namang bumuhos ang malakas na ulan. Tapos na ang tag-init at napalitan na ng tag-ulan. Ako nga pala si Elmar, tubong Kawayan, Biliran. Nangyari itong karanasan ko noong taong 1979. Sa Kawayan, Biliran, ang isa sa ikinabubuhay naming mga tao noon ng mga panahong ito ay ang pagsasaka o kaya naman ay ang pangingisda. Kung malapit ka sa bundok, pagsasaka ang ikinabubuhay mo at kung malapit naman sa dagat ay pangingisda ang hanap buhay. Ang ikinabubuhay ko sa aking pamilya ay ang pagsasaka sa aming lupain na iniwan sa akin ng aking namayapang ama. May asawa ako na si Gloria at may dalawa kaming anak, sina Yoli at Noel. Dahil sa kagustuhan kong mabigyan sila ng magandang buhay at may makain kami sa araw-araw, ay hindi ako tumitigil sa pagtatrabaho. Gumagawa ako ng paraan para makakita ng pera, lalo pa at sabay ang dalawa kong anak na nag-aaral noon. Hindi naman kasi pwede na iasa ko sa aking asawa na isang sekretarya sa munisipyo. Maliit lang din ang sinasahod niya, kaya't hindi ko pwedeng iasa sa kanya ang lahat ng mga gastusin namin sa bahay. Mas malaki ang kita sa pagsasaka kung masipag lang akong magtanim ng palay at mga gulay. Minsan ay nagtitinda ako sa bayan para makakita ng pera o kaya ay bumibili ako sa iba para ibenta ko ulit ito sa palengke na may patong na halaga. Kahit pagod na sa kakatrabaho ay mas nilalakasan ko ang aking loob. Hindi ako pwedeng mapagod dahil alam kong umaasa sa akin ang aking pamilya. Isang araw, nasa bukid kami sa aming palayan. Abala kami ng umagang yon sa pag-aani ng palay. Biglang lumapit sa akin si Berto na aking matalik na kaibigan at ninong na rin ng aking dalawang anak. Kumpare, mukhang tiba-tiba na naman tayo ngayon sa ani ah. Ang ganda talaga ng lupa dito sa palayan mo. Ang taba ng mga ani nating palay. Oo nga, Berto. Sana mabenta na natin lahat ang pakay sa merkado bukas. Nagsaganon mangipangtustos tayo sa isang buwan. Pagkatapos nito
magtatanim ako ng mga gulay. Nako, panigurado yan. Sisipagan lang natin ng pagtatanim at magkakapera din tayo. Oo nga pala pare, gusto mo bang sumama sa pagkakatay ng karina ng mga baboy at manok? Doon sa pabrika sa bahay natin. Narinig ko sa kakilala ko na naghahanap daw ng dagdag na tauhan ng boss nila. Baka pwede tayo ron na mamasukan habang hindi pa namumunga yung palay sa kabila at ang mga gulay natin tanim. Abay, maganda yung trabaho pare ah. Alam mo naman na kahit na ang trabaho papasukin ko. Kinakailangan na talaga magsipag dahil maraming bayarin ng mga anak ko sa eskwelahan. Oo nga eh, ako rin pare. Sunod-sunod pa ang 3 kong anak. Hindi tayo nagkakaiba pare. O siya, sabihan mo ako kung pupunta ka sa pabrika ng mga karne bukas nang sabay na tayo mamasukan doon. Sige ba, sabihan ko mamaya ang kakilala ko. Tumango ako kay Berto nang matapos niya yung sabihin. Bumalik na rin kaming dalawa sa pag-aani ng palay kasama ang iba ko pang mga kaibigan. Patapos na kami sa pag-aani nang makarinig ako ng sigaw mula sa hindi kalayuan. Natigil kaming lahat ng mga kasama ko sa paggapas ng palay. Tiningnan namin kung saan sumisigaw at sumalubong sa amin ang nagagalit na mukha ni Sahim. May dala-dala itong isang patalim at mukhang kahit anong sandali ay handa itong pumatay. Napatingin sa akin ang mga kasama ko at maging si Berto. Hinila niya ako patungo sa kabilang palayan. Hinugot niya ang isang matayog na tuod ng kahoy na nakabaon sa lupa at pinahawak niya yon sa akin. Pambihira talaga si Sahim. Nandito na naman siya para guluhin tayong lahat. Paniguradong aawayin ka na naman niya tungkol sa lupa. Lalo pa at nakikita niyang malalaki ang butil ng mga palay na ani natin ngayon. Hayaan mo siya pare. Hindi naman niya ako mapapatay eh. Dahil kapag oras na gawin niya yun, ay talagang makukulong siya. Lalo pat marami tayong naririto. Hindi niya magagawa yun. Di ko nga maintindihan kung bakit inggit na inggit siya sa'yo noong pa man eh. Sinisisi niya sa'yo ang kamalasan niya sa buhay. Ito siyang hindi nagtatrabaho at umaasa sa bukid ng kanyang ama. Kung nagsipag sana siya, nabungkalin ang lupa ng kanilang palayan, siguradong tatabarin ang butil ng kanilang mga palay. Hindi naman niya ginagawa ng paraan eh. Tumahimik kaming dalawa ni Berto nang tuluyan nang nakalapit sa kinaroroonan namin si Sahim. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Tinutok niya pa sa akin ang dala niyang mahabang itak. Walang niya ka talaga, Elmar! Hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibigay sa akin ang lupain na ito. Sa amin ang palayan na ito. Sakop sa mapa ang lupang ito na pagmamay-ari ng aking pamilya. Kaya dapat akin ang lupang ito at hindi sa'yo. Pasensya ka na, Sahim. Pero hindi ko bibigay ang lupa na to sa'yo. Sa akin ang orihinal na titulo. Lumalabas na ang tunay na may-ari ng lupain at ng palayan na ito ay ang aking ama. Kaya sa amin ito. At wala ka kahit ni isang katiting na mahihita rito. Kung gusto mo magreklamo, pumunta ka sa barangay. Hindi ito pwede. Beke ang hawak mong dokumento at sa akin ang orihinal. Pareho kayo ng tatay mo na sakim. Hindi ako titigil hanggat di napupunta sa akin ang palayan na ito. Magkamatayan kung magkamatayan tayo, Elmar. Kahit ano pa ang gawin mo, Sahim, walang mapupunta sa'yo. Hindi ko pa rin ibibigay sa iyong lupa. Ako na ang may-ari nito, kaya wala ka nang magagawa pa. Hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang pinaghirapan ng ama ko. Binili niya ang lupa na ito, kaya paglalaban ko ang karapatan naming dalawa. Magkikita tayo sa presinto, Elmar. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa bilangguan. Kung hindi man, papatayin kitang hayop ka. Susubukan niya sana akong tagain nang mabilis kong hampasin ang hawak niyang itak ng hawak kong kahoy. Tumilapon yon sa kabilang palayan kung kaya't bumaling siya sa akin. Kitang-kita ko ang pamumutla niya habang unti-unting umaatras. Magtutuos din tayo, Elmar.
Babalikan din kita! Makikita mo! Sige lang! Hihintayin kita, Sahim! Mabilis na siyang tumakbo palayo at pinulot ang dala niyang itak. Napahinga na lamang ako ng maluwag nang mawala na siya sa paningin namin. Lumapit naman sina Berto at mga kasama ko sa akin para damayan ako. Sa mga sandaling yun ay nakahanda na rin silang tulungan ako laban kay Sahim. Maging sila ay hindi makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Hindi na namin tinapos ang pag-aani sa bukid dahil sa nangyari. Umuwi na lang din kami sa amin. Habang naglalakad kami ni Berto sa daan, ay hindi namin maiwasan ang magtingin-tingin sa paligid. Kinakailangan namin na mag-ingat at baka sa paligid lamang o sa daan si Sahim na nakaabang. Baka kumukuha lamang ito ng pagkakataon para patayin ako. Pero sa kabutihang palad, nakarating ako sa bahay ng ligtas. Pinadaan ko na si Berto sa amin para doon na siya magmeryenda, pero tumanggi rin naman siya. Wag na pare, kinakailangan ko na rin kasing umuwi at baka walang katulong si Mrs. sa bahay. O siya, sige Berto. Sa susunod na araw na lang kung may oras ka ha. Maaga nga pala tayo bukas para matapos na natin ang pag-aani. At saka, balitaan mo ko dun sa sinabi mong trabaho ha. Oo pare, balitaan kita. Ako nang bahala ron. Sige pare, maraming salamat ha. Mag-iingat ka. Tumango sa akin si Berto bago siya tuluyang umalis. Ako naman ay bumalik sa kusina para tulungan ang aking asawa. Makaraan ang ilang sandali ay dumating na rin ang mga anak ko. Kaya't sabay-sabay na kaming kumain ng merienda ng hapon na yun. Habang kumakain ng saging at kamoting kahoy, ay sinabi ko kay Gloria ang tungkol sa pagsugod ni Sahim sa palayan. Maski siya ay nainis sa ginawa ng lalaki. Pinsan niya si Sahim, pero hindi niya gusto ang magaspang na ugali nito. Nagagalit siya sa kanyang pinsan dahil lahat ng lupa ay gustong angkinin nito, kahit wala naman itong titulong hawak na magpapatunay na ito ang may-ari ng lupa. Sinabihan ako ng aking asawa na siya na raw ang bahalang mag-blatter sa munisipyo at barangay bukas ng umaga para kung ano raw ang mangyari ay may laban kami kay Sahim. Kinabukasan ay maaga kaming tumungo sa bukid ni Berto at ng iba naming mga kasama para tapusin ang pag-aani ng palay. Halos nasa 21 sako ang naani namin. Binigyan ko naman silang 5 na katulong ko sa pag-aani ng palay at kami naman ni Berto ay dinala ang natira sa kamalig. Inisa-isa namin itong kinarga sa kalabaw pababa ng bundok. Pagdating sa baryo ay pinakarga ko ito sa malaking truck na pagmamayari ng aming kapitan. Sabay rin kaming 2 ni Berto na tumungo ng bayan para ibenta ang 10 sakong palay. Kasabay na rin ang pagpunta namin sa pabrika na sinasabi ng kakilala niya. Noong matapos naming ibenta ang palay sa bayan, ay tumungo na kaming 2 sa pabrika. Pinakilala niya sa akin si Mando na siyang kakilala na tinutukoy niya. Ito ang nagpapasok ng mga tauhan sa pabrika, kaya't tinanggap na niya agad kaming 2 ni Berto. Pinaliwanag niya sa amin ang mga dapat naming gawin ng araw na yon. Tuwang-tuwa naman kami ni Berto dahil hindi naman mabigat ang trabaho naming pagkatay ng karne. Noong matapos na ang aming usapan, ay lumabas na rin kaming 2 ni Berto ng pabrika. Ayos pare ah. Malaki rin palang sahod natin. Mas mabuti na ito. Kahit papaano may kikitain tayo araw-araw. Oo nga paring Elmar. Siguradong matutuwa na naman si Mrs. nito sa akin Mabibili na rin namin ng telebisyon na hinihiling ng bunso naming anak. Natutuwa ako sa iyo pare. Huwag kang mag-alala.
Mabibili mo rin ng telebisyon ng bunso mo. Ilang sahon na lang natin yan. Kaya nga. Oo nga pala, parang Elmar. Saan ka na patungo ngayon? May pupuntahan pa kasi ako ngayon eh. Doon sa pinsan ng asawa ko para kunin yung mga damit na binibigay nila. O siya, sige pare. Mag-iingat ka ha. Pupunta lang ako sa palengke ngayon para bumili ng mga pangangailangan sa bahay. Kita na lang tayo bukas sa trabaho. Sige, parang Elmar. Mag-iingat ka ha. Naghiwalay kaming dalawa ni Berto. Tumungo siya sa sakayan ng tricycle at ako naman ay tumungo sa tindahan ng mga isda. Binili ko ang mga dapat kong bilhin ng umagang yun. Nung matapos na ako, ay nagdesisyon akong tumungo na sa sakayan ng tricycle para magpahatid sa aming barangay. Habang sa biyahe, napansin ko sa gilid ng daan ang isang matandang lalaking binubugbog ng 3 kalalakihan. Pinatigil ko si Edon, ang driver ng tricycle, para tulungan ang matanda. Sinabihan niya ako na wag nang makialam sa mga bagay na yun, pero hindi ako nakinig sa kanya. Bumaba ako ng tricycle at tinawag ang 3 lalaki. Hindi sila nagsalitang 3 nang lingunin ako. Sa halip ay mabilis silang tumakbo papasok ng gubat. Yumuko ako para makaharap ang matanda. Kaawa-awa ang kanyang kalagayan. Puno ng pasa ang kanyang mukha at maging katawan. Ang ilan sa mga yon ay nagkulay ubi na at ang iba naman ay dumudugo. Awang-awa ako sa matandang lalaki. Tatang, ayos lang ho ba kayo? Naku, ang sasama talaga ng mga ilang tao rito sa atin. Hindi na sila naawa sa'yo at binubog ka pa nila ng ganito. Ayos lang ako, bata. Huwag mo akong alalahanin. Wala lang itong pambubugbog nila sa akin sa lakas ng katawan ko. Naku, tatang, nagawa niyo pa hong magbiro ah. Saan ho ba kayo nakatira at ihatid ko kayo? Ay, huwag mo akong alalahanin, bata. Kaya ko pa naman ang kalagayan ko. Makakauwi din ako dito sa amin. Bigyan mo sana ako ng maiinom at makakain. Kanina pa kasi ako nauuhaw at nagugutom. Sandali lang ho at kukunin ko lang doon sa mga pinamili ko. Pinasandal ko muna ang matanda sa isang punong kahoy bago ako bumalik sa kinaroroonan ng tricycle. Kumuha ako sa mga pinamili ko ng tinapay saka ng maiinom. Bumalik ako sa matanda at ibinigay rito ang kanyang hinihiling. Ay, maraming salamat, bata. Pagpalain ka pa sana lalo ng Diyos. Walang anuman ho, tatang. Sigurado ho ba kayo na hindi ko na kayo ihatid sa inyo? Oo, bata. Ayos lang ako. Sige na, at bumalik ka na ron sa tricycle. Mukhang naiinip na ang driver sa kakahintay sa'yo eh. Napakamot na lamang ako sa aking ulo bago tuluyang nagpaalam sa matanda. Pagkasakay ko ng tricycle ay tinanaw ko pa ito. Nanatili pa rin siya roon sa kanyang kinaupuan habang sinusundan niya ako ng tingin. Napangiti na lamang ako sabay buntong hininga. Masaya ako sa mga sandaling yun dahil kahit papaano ay may natulungan akong matanda. Maaga pa kaming tumungo sa bayan ni Berto ng umagang yun para simulan ng aming trabaho. Pagdating pa lang namin sa pabrika ay nagsimula na agad kaming kumatay ng mga baboy at manok. Saka namin ito lilinisan at hiwa-hiwain sa maliliit na piraso. Halos nakatayo kaming dalawa ni Berto sa buong maghapon pero kinaya rin namin na dalawa. Noong pauwi na kami ay natanaw kong muli sa gilid ng daan ang matandang lalaki na binubugbog na naman ng 3 kalalakihan. Gaya ng unang ginawa ko ay pinatigil ko ang tricycle para tulungan ang matanda. Tatang, hindi ka ba titigilan ng mga yan?
at binubugbog ka na naman nila. Halika na ho kayo at sumama ka na lang sa amin. Abay, saan ba ang sa inyo? Malapit lang ho. Pauwi na rin kami ng kaibigan ko. Halika na ho at sumama ka na sa amin. Doon ko gagamutin yung mga sugat nyo. Tumango naman ang matanda sa paanyaya kong yun. Tinulungan ko siyang makatayo at maglakad patungo sa tricycle. Naghiwalay naman kami ni Berto nang una siyang bumaba ng tricycle dahil mas una ang bahay nila kaysa sa amin, nasa pinakaloob pa ng barangay. Pagdating sa bahay ay nagulat pa ang aking asawa sa kasama kong matanda. Pero tinulungan niya rin akong gamutin ang mga sugat nito. Noong matapos ay iniwan kami ni Gloria sa balkonahe at bumalik siya sa kanyang pagluluto ng hapunan. Hinarap ko ng mga sandaling yon ang matanda para tanungin. Ayos na ho ba ang pakiramdam mo, Tatang? Dito na ho muna kayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang ho kayo umuwi sa inyo. Baka balikan ka na naman ng mga lalaking yon at bugbugin na naman. Ako nga ho pala si Elmar. Maraming salamat sa tulong mo, bata. Ikaw lang ang nagpakita ng malasakit sa akin at tatanawin ko yung utang na loob. Balang araw ay masusuklian ko rin ang kabaitan mo at mababayaran yon. Tawagin mo na lang akong Tatang Pepito. Ikinagagalak ko kitang makilala, Tatang Pepito. Matanong ko ho pala, bakit ho ba nila kayo sinasaktan? Hindi ko rin alam, bata. Marahil ay nakikita nilang mahina ako at walang kalaban-laban. Napailing na lamang ako sa narinig na yon mula kay Tatang Pepito. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng inis para sa mga tatlong kalalakihan na yon na nambubugbog sa kanya. Pinagpahinga ko muna si Tatang Pepito sa bakanting silid. Tinawag ko na lamang siya noong maghapunan na kaming lahat. Tuwang-tuwa naman siya sa dalawa kong anak at sinubukan niya pang magkwento ng mga kwentong bayan sa mga ito. Habang nasa sala kami at nanonood ng telebisyon, biglang tumayo mula sa kinauupuan niya si Tatang Pepito. Kinuha niya ang kanyang baston at tinawag ako. Sinabihan niya akong huwag lalabas ng bahay. Pinakuha niya ako ng asin at bawang. May binigay rin siya sa akin na isang medalyon at ipinasuot yon sa akin. Sinabi niya sa akin na napapalibutan ng grupo ng aswang ang aking bahay. Kung kaya't manatili lamang daw ako sa loob at protektahan ng aking asawa at mga anak. Sa mga sandaling yun, napagtanto ko ang lahat ng mga pangyayari, lalo na sa mga nakaukit na larawan at simbolo sa katawan ni Tatang Pepito. Idagdag pa ang mga suot niyang kwintas na mga medalyon. Hindi siya isang ordinaryo na matanda lamang, kundi isa siyang ermitanyo. Lumabas si Tatang Pepito ng bahay at ako naman ay nanatiling nakamatyag sa buong paligid. Hindi ko iniwan ang aking asawa at mga anak. Kita ko ang takot sa kanila, pero pilit kong pinalakas ang kanilang loob. Narinig namin ang kaguluhan at labanan na nangyayari sa labas. Hindi ko maiwasan na mag-alala para kay Mang Pepito, pero alam kong kaya niya. Lumipas ang ilang sandali at bumalik sa loob si Tatang Pepito. Hingal na hingal siya at halatang pagod na pagod. Agad akong lumapit sa kanya para alalayan siyang makaupo. Tatang Pepito, ano ho ba ang nangyayari? Bakit tayo sinugod dito ng grupo ng aswang? Sinundan nila ako, Elmar. Hindi ko akalain na susugod sila ngayong gabi. Alam kasi nilang nangihina na ako, kaya siguro kinuha nila ang pagkakataon nito. Pero laking pasasalamat ko sa tulong ng aking mga medalyon at nagawa ko pa rin silang talunin lahat. Sino po ba kayo? At ano ba talaga kayo, Tatang Pepito? Isa akong ermitanyo
kilala akong berdugong ermitanyo sa aming lugar. Isa akong mandirigma. Tungkulin ko ang protektahan ng mga tao na nasa kapahamakan. Napadpad ako rito sa inyong bayan upang sundan ang mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang at mambabarang. Subalit, kinakailangan ko ng tulong ng isang tao na may mabuting puso. Dahil nangihina na rin ako at hindi ko sila malabanan lahat. At ikaw ang nakikita kong may potensyal sa bagay na yon. Po? Ano hong ibig niyo sabihin, Tatang Pepito? Ikaw lamang ang taong nagpakita sa akin ng malasakit, bata. Kung kaya't ikaw ang aking pinipiling tagapagmana nitong aking mga tangan na medalyon. Pero bago yun mangyari, kinakailangan ko munang mapatay si Manuel, ang malakas na mambabarang. Hindi ako nakapagsalita ng mga sandaling yun. Nanatili akong nakaupo at nakatingin lamang kay Tatang Pipito. Hindi ko inaasahan na makakaharap ko ang isang berdugong ermitanyo na katulad niya. Labis na tuwa ang aking nadarama na may takot para sa kaligtasan ng aking buong pamilya. Tinignan muli ako ni Tatang Pipito at mukhang napansin niya ang pagiging balisa ko sa mga sandaling yun. Ngumiti siya at bumuntong hininga. Tinapik niya ako sa balikat. Hindi naman kita minamadali, bata. Pag-isipan mo ng mabuti ang sinabi ko. Hindi lang naman ito nagdadala ng kapahamakan. Mapoprotektahan din ito ang kapakanan ng iyong pamilya at maging ng iyong sarili mula sa mga kalaban mo. Tulad na lamang sa gusto kang patayin ni Sahim. Tatang, paano niyo ho nakilala si Sahim? Paano niyo malaman ang tungkol sa bagay na yun? Sa halip na sagutin ako ni Tatang Pipito, ay isang kibit balikat lamang ang kanyang sinukli sa akin. Hindi ko na rin siya pinilit pang magsalita. Hinayaan ko na lamang siya na magpahinga ng mga sandaling yun dahil alam kong pagod siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Noong nakapasok na sa silid niya si Tatang Pipito, ay binalingan ko naman ang aking asawa at mga anak. Hinawakan ni Gloria ang aking kamay at saka yung pinisil. Sinabi niya sa akin na susuportahan niya ako sa kahit na anong desisyon ang aking gagawin. Niyakap ko sila ng mga bata bago ko sila hinatid sa aming silid. Noong nasa loob na sila, ay bumalik ako sa sala para tignan kung nakasara ang bintana at pinto ng maayos. Nang hindi ako mapakali, ay naglagay ako ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay. Napatingin ako sa silid ni Tatang Pipito at nakita ko siyang nakatayo sa pintuan habang pinapanood ako. Ngumiti siya at umiling nang magtama ang mata naming dalawa sa isa't isa. Ay, matulog ka na, bata. Hindi na sila babalik pa. Nasisiguro ko yon. Magtiwala ka sa akin. Tumango ako kay Tatang Pipito at iniwan ang aking ginagawa kanina. Sinabihan ko siya na matulog na bago ako tuluyang pumasok sa silid. Noong nakahiga na ako, ay hindi ko maiwasan ang mapaisip ng malalim. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi sa akin ni Tatang Pipito kanina. Batid kong hindi magiging madali ang pagiging ermitanyo at ang mga laga ng mga medalyon. Ang mga medalyon ay hindi basta-basta mga alahas lamang. Ito ay may taglay na kapangyarihan at responsibilidad. Bawat isa ay naglalaman ng lihim at puwersa na kayang baguhin ang takbo ng buhay ng sino mang nagmamay-ari nito. Dumaan ang mga araw at sinubukan pa rin akong kausapin ni Tatang Pipito. Pilit niya akong kinukumbinsi na tanggapin ang alok niya.
Sinabi rin niya sa akin na kapag oras daw na tinanggap ko ang pagsasalin sa akin ng kanyang mga medalyon, ay kinakailangan kong paghandaan ang bawat pagsubok at sakripisyo na kaakibat ng pagiging tagapangalaga ng mga ito. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na ipinataw sa akin. Ang mga medalyon ay hindi lamang proteksyon, kundi isang sumpa rin sa kamay ng mga masasamang loob. Kailangan kong matutunan ang tamang paggamit ng mga ito at alamin ang mga lihim na nakapaloob sa bawat isa. Naalala ko ang mga kwento ng aking lolo tungkol sa mga tagapangalaga ng medalyon. Ang ilan sa kanila ay nagtagumpay, ngunit marami rin ang nabigo at nasawi. Ang tanging nagbigay sa akin ng pag-asa ay ang kaalaman na may mga tagapangalaga rin na katulad ni Tatang Pipito na nagdanas ng parehong pagdududa at takot, ngunit nagtagumpay sa huli. Pinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Kailangan kong maging matatag at magpakatapang. Alam kong marami pang pagsubok ang darating, ngunit handa akong harapin ang lahat ng mga yon. Kapag nasa akin na ang mga medalyon ni Tatang Pipito, ay nasa kamay ko na ang kapalaran ng maraming tao. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ipinangako ko sa sarili kong gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat sa pagiging isang tagapangalaga. Ang mga medalyon ay magiging sandata ko, magiging matatag ako, at haharapin ko ang bawat hamon na darating. Bumangon ako mula sa pagkakahiga ng gabing yon nang matapos kong mag-isip. Tumungo ako sa silid ni Tatang Pipito at kumatok ako sa pinto. Ilang sandali pa ay bumukas yun at sumalubong siya sa akin. Tinatanggap ko na ang alok mo, Tatang. Handa na akong tanggapin ang pagpasa mo sa akin ng responsibilidad bilang tagapangalaga ng iyong mga medalyon. Gusto kong protektahan at pangalagaan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Mabuti, bata. Mabuti. Ngayong tinatanggap mo na ang responsibilidad, bukas na bukas ay magsisimula na tayo. Ngumiti ako sa sinabing yon ni Tatang Pipito bago siya nakipagkamay sa akin. Kinabukasan, habang abala kami sa pag-uusap at paghigop ng kape, ay bigla na lamang dumating si Berto habang hinihingal. Halos hindi siya makapagsalita ng tuwid nang tanungin ko siya kung anong nangyari. Uy! Berto! Ayos ka lang ba, pare? Bakit ba hingal na hingal ka? Huminga ka muna na malalim bago ka magsalita. Hindi pwede, pare. Kailangan nating pumunta sa palayan. Ang palayan na susunog. Sinunog ni Sahim. Ano? Gumapang malaki na ba ang apoy? Hindi pa naman. Pero sinusubukan ng iba nating kabaryo na patayin ang apoy. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan at napatingin kay Tatang Pipito. Nakatayo na rin siya sa mga sandaling yon. Nagpaalam ako sa kanya na iiwan ko muna sa kanya ang mag-ina ko at tutungo lang kami ni Berto sa bukid. Tumango naman si Tatang Pipito sa akin at pinag-iingat niya kaming dalawa. Tinakbo na namin ni Berto ang daan patungo sa bukid sa aming palayan. Pagdating namin doon ay bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya naman kaunti lang ang nasunog na parte ng palayan at hindi naman lahat. Nagpasalamat ako sa biglaang pag-ulan at kahit papaano ay naligtas nito ang palayan ko. Nagpahinga kami ni Berto at ng ilan kong mga kasama na tumulong sa pagsaboy ng tubig para matupok ang apoy. Pambihira talaga yung si Sahim. Hindi ka talaga niya titigilan hanggat hindi siya maging kampante sa nakikita niya. Malakas talaga ang inggit nun sa katawan. Kaya nga sumasobra na siya sa pagkakataong ito.
idadamay niya pa ang palayan ko. Hindi na siya nakontento sa pagbabanta niya sa buhay ko. Isumbong natin siya kay Kapitan Elmar para magtanda naman siya. Kapag hindi natin siya lalabanan, masasana yan. Napablatter na rin siya ng asawa ko sa barangay at sa munisipyo. Hindi ko lang alam kung anong gagawin niya kapag nagsumbong ako kay Kapitan. Sana lang, hindi kampihan ni Kapitan Susain. Bumuntong hininga na lamang ako at umiling. Pinatilan na muna namin ang ulan ng mga sandaling yon bago namin inayos ang palayan na nasunog. Noong matapos kami, ay nagdesisyon na rin kaming umuwing lahat. Nagpasalamat ako sa mga kasama ko at kay Berto sa tulong nila. Pagdating ko sa bahay, ay naabutan ko si Tatang Pipito na nakaupo sa balkonahe at tila kanina pa niya ako hinihintay. Agad niya akong tinanong kung kumusta ang nangyari sa bukid. Sinagot ko naman siya na hindi natupok ng apoy dahil sa biglaang pag-ulan. Napangiti naman siya at tumango. Kumunot ang noo ko habang nakatingin kay Tatang Pipito. Noon ko lamang naalala na tirik ang araw kanina noong umalis ako ng bahay. Tapos pagdating ko sa bukid ay bigla na lamang umulan. Naku, maraming salamat ho Tatang Pipito. Kung hindi dahil sa iyo, baka ubos ng pali ko sa mga sandaling ito. Huwag kang magpasalamat sa akin, bata. Tinulungan ka ng kalikasan, kung kaya't sa kanila ka magpasalamat at sa Diyos. Kahit na po, ikayo po ang naging instrumento para mangyari ang isang himala na ulan kanina. Maraming salamat ho talaga. Wala yun, bata. Sumama ka pala sa akin mamaya. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng medalyon at kung paano makipaglaban ang isang berdugong ermitanyo. Ano hong ibig niyong sabihin, Tatang? Haharapin ko mamaya ang isa sa mambabarang na may alagang aswang. Matagal ko na silang hinahanap at natuntun ko na kung saan sila namamalagi. Paano ho yan? Wala po akong laban sa kanila. Paano kung akong balingan nila habang nakikipag-away kayo sa kanila? Bata, walang gagalaw sa iyo mamaya. Binigyan kita ng medalyon na kinatatakutan ng mga masasamang nilalang sa mundo. Kahit ano pang gawin sa iyo mamaya ng mambabarang na si Manuel at ng alaga niyang aswang, hindi ka tatablan. Kung ganun, handa ako samahan kayo mamaya sa inyong laban. Mabuti naman kung ganoon, bata. Halika at marami akong ikukwento at sasabihin sa iyo tungkol sa mga dapat mong gawin. Halos buong maghapon kaming nag-usap ni Tatang Pipito tungkol sa medalyon at sa mga pinaggagamitan nito. Tinuruan niya ako kung paano makipaglaban at gumamit ng mga patalim. Tumigil lamang kaming dalawa noong sumapit na ang orasyon, kung saan ang tamang oras para dasalan ang mga medalyon. Noong matapos kaming magdasal na dalawa, ay kumain na rin kami ng hapunan kasama ang aking asawa at mga anak. Kinausap ko rin si Gloria sa desisyon na aking ginawa tungkol sa sinabi sa akin ni Tatang Pipito. Wala namang kaso yun kay Gloria nang sabihin ko. Ang ibinilin lang sa akin ay palagi ako mag-iingat at piliin ang tama. Kaya naman, nang sumapit ang alas 7, ay niyaya na ako ni Tatang Pipito na lumabas para puntahan ang mambabarang na si Manuel at ang alaga nitong aswang. Nagpaalam ako sa aking asawa at mga anak. Matindi ang bilin sa akin ni Gloria na mag-iingat kami ni Tatang Pipito sa aming lakad. Tumango naman ako sa kanya at niyakap silang tatlo. Pinagsabihan ko sila na magsara ng pinto at mga bintana at wag na wag silang magbubukas ng pinto sa kahit na sino puwera sa amin ni Tatang Pipito. Tumuloy na rin kaming dalawa ni Tatang Pipito sa paglabas ng bahay.
Tinahak namin ang daan sa gubat patungo sa kabilang baryo kung saan naroroon si Manuel nakatira at nagtatago sa liblib na gubat. Habang naglalakad kaming dalawa ni Tatang Pipito, ay panay ang usal namin ng dasal na dalawa. Mas naramdaman ko ang init na dumadaloy sa aking katawan mula sa medalyon na bigay sa akin ni Tatang Pipito noong gabing nakipaglaban siya sa grupo ng mga aswang. Habang papalapit kami ng papalapit sa bahay ni Manuel, ay unti-unting nawawala ang kaba at takot sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay lumakas ang aking katawan at ang gaan nito. Kakaiba ang aking pakiramdam sa sarili ng mga sandaling yon. Parang iba na ang aking katauhan kaysa sa dating mahina at lampa. Tumigil sa paglalakad si Tatang Pipito at nilingon niya ako. Tinuro niya sa akin ang isang munting bagay sa pusod ng gubat. Tumango ako sa kanya bilang pagbibigay ng senyales na nauunawaan ko ang kanyang ibig iparating. Nakarating na kami sa kinatitirikan ng bahay ni Manuel at alam ko na maya-maya ay magsisimula na ang mainit na laban. Nagtago ako sa isang punong kahoy habang si Tatang Pipito naman ay tuloy ang paglalakad papasok sa bakuran ni Manuel. Ang mahigpit na bilin sa akin ni Tatang Pipito ay magtago lamang ako roon at pag-aralan ang kilos at kanyang galaw, lalong-lalo na ang kilos ng kanyang kalaban. Sa ganoon daw na paraan ay matutunan ko ang tamang pakikipaglaban. Kahit ano raw ang mangyari ay huwag akong lalabas at makikialam sa laban nilang dalawa ni Manuel. Manuel! Lumabas ka! Nandito na ako at handa ka ng labanan! Bumukas ang pinto ng bahay ni Manuel at lumabas siya mula roon. Kitang-kita ko ang isang lalaki na mukhang nasa edad 40. May suot din siyang medalyon gaya ni Tatang Pipito pero kakaiba ang sa kanya. Sa mga sandaling yun, ramdam ko na masama ang tangan ni Manuel na medalyon at sa pagkakataong yun, napagtanto ko na yun ang kanyang ginagamit para mambarang. Pipito Manalastas, kanina pa kita hinihintay. Hindi ko akalain na magpapakita ka ngayong gabi. Talaga bang gusto mo nang mamatay? Kung sa bagay, ay dapat ka nang mamatay dahil sa katandaan mo. Tapos na ang araw mo sa mundong ito, Pepito, at ako ang tatapos nun. Tingnan natin kung magagawa mo ang bagay na yon, Manuel. Narito ako upang tapusin na ang huli kong misyon. At yun ay ang kalabanin ka para matigil na ang paggamit mo ng itim na medalyon. Diyan ka nagkakamali, Pipito. Hinding-hindi mo ko mapipigilan sa ginagawa ko. Maraming mga tao ang gusto mong barang para sa mga taong kinagagalitan nila. Walang masama sa ginagawa ko. Tinutulungan ko lang silang maghiganti at ang ibigay ang kanilang kahilingan. Masama ba yun? Isa pa, ginagamit ko lang kung ano ang tunay na gamit ng medalyon na aking hawak, kaya wala kang pakialam. At yun ang tungkulin ko, Manuel. Ang pigilan ang paghasik mo ng kasamaan sa baryong ito at sa buong bayan ng Kawayan. Kung ganun, wala na akong dapat na pagpilian pa, kundi ang tapusin ka ngayong gabi. Nanlilisik ang mga mata ni Manuel nang tingnan niya si Tatang Pipito. Nagsimula silang magbigkas ng mga dasal na Latin habang nakangisi at nakakakilabot. Lumakas ang ihip ng hangin sa buong paligid na siyang nagpatayo ng mga balahibo ko sa buong katawan. Naramdaman ko rin ang pag-iinit ng aking medalyon na suot. Tiningnan ko si Tatang Pipito at nanatili lamang siyang kalmado sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin siya sa kalabang si Manuel. Ilang sandali pa'y
narinig ko ang ugong ng mga nagkukumpulang bubuyog. Patungo ito kay Tatang Pipito na siyang alam ko na gawa ng kulam ni Manuel. Subalit agad itong naiwasan ni Tatang Pipito at sinunog niya ng apoy na mula sa kanyang tabakong dala. Sumigaw ng malakas si Manuel dahil sa inis nang matalo ang mga kampon niyang bubuyog. Pero hindi siya tumigil at pinaganang muli ang itim niyang medalyon sa pagbabarang. Naglabas siya ng mga alupihan para labanan si Tatang Pipito. Napangisi siya habang pinagmamasdan ang mga naglalakihang alupihan na lumalabas mula sa kanyang medalyon. Tignan natin kung paano maharapin ang mga ito, tanda! Habang papalapit ang mga alupihan kay Tatang Pipito, nanatili siyang kalmado. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling medalyon upang mapigilan ang bagong alagad na pinapalabas ni Manuel. Kinuha niya ang kanyang medalyon at nagdasal ng malakas. Tinatawag ang kapangyarihan nito. Isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa medalyon ni Tatang Pipito. Nagbigay ito ng mainit na alon na tila pumigil sa paglapit ng mga alupihan. Hindi mo ko matatalo ng ganyan, Manuel! Punong-puno ng tapang ang boses ni Tatang Pipito na animoy wala siyang takot sa kahit anong klaseng insekto o hayop ang ilabas ng mambabarang na si Manuel. Ngunit hindi nagpatinag si Manuel. Muli nitong pinagana ang itim na medalyon. Sa pagkakataong yun, isang malakas na hangin ang dumating. Nagdala ito ng mas marami pang alupihan na naglalakihan at mas mabagsik kaysa sa una. Tumingin si Tatang Pipito sa akin. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagngiti. Sumayaw siya na para bang lumilikha ng malakas na apoy gamit ang hangin at ang kanyang mahabang baston. Kitang-kita ko ang paglaki ng apoy sa ere. Malakas niya yung binato sa mga naglalakihang alupihan ni Manuel. Nasunog ang mga ito at naglikha ng matinis na ingay. Umigting ang panga ni Manuel dahil sa galit at inis. Hindi nito matanggap na natalo ang kanyang mga alupihan ni Tatang Pipito. Sumuko ka na, Manuel! Wala ka ng laban pa! Hindi uubra yung itim mong medalyon. Kahit na kailan, hindi maghahari ang kasamaan sa kabutihan. Kabutihan pa rin ang mananaig sa mundong ito. Kaya habang may oras pa, magbago ka na. Sumuko ka na sa pagkakataong ito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kahit mapatay mo man ako ng gabing ito, tanda, hinding-hindi mo ko mapapasuko. Lalabanan pa rin kita hanggang sa kamatayan. Hindi ko isusuko ang kakayahan ko bilang mambabarang sa isang katulad mong walang kwentang matandang ermitanyo. Itinaas ni Manuel ang kanyang dalawang kamay sa ere. Lumuhod ito sa lupa habang nakatingala sa langit. Malakas itong umusal ng isang dasal na noon ko lamang narinig. Mas lumakas ang hangin kaysa sa kanina. Habang nagdadasal siya ay narinig ko ang sigaw ng isang babae sa loob ng kanyang bahay. Para itong nasasaktan at namimilipit sa sakit. Nakita ko ang panlalaki na mga mata ni Tatang Pipito habang nakatingin sa loob ng bahay. Itigil mo na ang ginagawa mo, Manuel. Mas nanaig ba ang kasamaan mo kaysa sa anak mo? Gagawin mo talaga siyang mas masahol na aswang. Ano kang klaseng ama? Pero hindi tumigil si Manuel sa kanyang pagdarasal. Patuloy lamang ito sa kanyang ginagawa at walang pakialam sa buong paligid. Mabilis na kumilos si Tatang Pipito at pumasok siya sa loob.
Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa loob, pero nagulat na lamang ako nang makita ko siyang tumilapon palabas ng bintana. Bumagsak sa lupa si Tatang Pipito na siyang ikinabahala ko. Agad akong tumayo at lumapit sa kanya para tuluyan siyang makatayo. Pagtingin ko sa bahay ni Manuel ay kitang-kita ko ang napakalaking aso na walang balahibo. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa amin ni Tatang Pipito habang naglalaway at nilalabas ang kanyang mahabang pangil at dila. Elmar, wala talagang awa si Manuel. Maging ang anak niya binenta niya sa demonyo para lamang matalo ako. Ginawa niyang mas masahol sa aswang ang anak niya. Tatang Pipito, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin si Tatang Pipito sa akin. Hinawakan niya ako sa aking balikat. Sa tulong ko ay tuluyan siyang nakatayo. Tinignan niya akong muli sa aking mga mata. Kailangan ko ang tulong mo, Elmar. Hawakan mo ito at gamitin ang kapangyarihan nito upang mapigilan natin ang alagad ni Manuel. Pero huwag kang matakot, bata. Manalig ka lang sa Diyos at sa iyong sarili. Kapag malakas ang paniniwala at pananampalataya mo sa itaas, hinding-hindi ka matatalo. Magtatagumpay ka sa laban na ito. Kahit kinakabahan, kinuha ko ang medalyon na binigay sa akin ni Tatang Pipito. Kakaiba yon sa medalyon na suot niya. Mas malaki yon at may mga nakaukit na 6 na simbolo sa loob ng 6 na trianggulo. Pagkasuot ko noon sa aking liig, naramdaman ko agad ang lakas na dumadaloy sa aking katawan. Noong maramdaman ko na ang buong lakas ng medalyon, ay huminga ako ng malalim at nagdasal. Tinawag ko ang kapangyarihan nito. Sinabayan ko rin sa pagdarasal si Tatang Pipito. Ilang sandali pa ay biglang lumabas ang isang malakas na liwanag na nagmumula sa medalyon at sa buwan. Tumigil si Manuel sa kanyang pagdarasal, saka siya tumayo. Lumapit siya sa kanyang alagang mabangis na hayop na asong aswang. Kahit na natatakot siya sa liwanag, ay mas pinanatili niyang magpakatatag at labanan yun. Hindi ko maiwasan ang kabahan sa laban na magaganap. Naramdaman ko ang pagtapik sa aking balikat ni Tatang Pipito. Huwag kang susuko, Elmar. Kailangan nating gamitin ang lahat ng lakas natin upang mapigilan si Manuel. Tutulungan tayo ng ating medalyon para magtagumpay. Tumango ako at muling nagdasal. Hinigpitan ang hawak sa medalyon. Unti-unting nawala ang agam-agam sa aming isip at puso. Dahil doon ay tuluyan naming hinarap si Manuel at ang kanyang alagad. Nakangisi siya sa amin at mabilis na inutusan ang asong aswang na sugurin kami ni Tatang Pipito. Mabilis na tumakbo ang asong aswang. Hindi namin makita ang bilis nito. Nagulat na lamang ako nang bigla nitong sunggaban si Tatang Pipito. Mabilis kumilos ang asong aswang kaya't hindi ko makita kung saan ito tumatakbo o patungo. Narinig ko ang pagtawa ng mambabarang na si Manuel. Parang sa mga sandaling yun ay nasisiguro na niya ang kanyang pagkapanalo. Kumuyom ang aking kamao. Hindi ako papayag na matalo niya si Tatang Pipito. Kaya't ipinikit ko ang aking mga mata at pinakiramdaman ang kilos ng asong aswang. Sa aking paghinga, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Pinalalim ko ang aking konsentrasyon. Tinatawag ang lakas ng aking medalyon. Unti-unti kong naramdaman ang pagdaloy ng enerhiya mula sa aking mga palad na nagbibigay sa akin ng tiwala at lakas.
Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tila bumigat at lumamig. Alam kong paparating na ang asong aswang. Hindi ko binuksan ang aking mga mata. Sa halip ay pinakiramdaman ko ang kanyang presensya. Narinig ko ang kanyang mabibigat na hakbang at ang tunog ng kanyang paghinga na tila bumabagsak sa bawat yapak. Wala kayong laban sa akin. Ang kapangyarihan ko ay hindi matatalo ng inyong mga dasal at kahinaan! Hindi ako nagpatinag sa sigaw na yon ni Manuel. Alam kong ang kapangyarihan ng aming medalyon ay mas matimbang kaysa sa kanyang itim na medalyon. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paglapit ng asong aswang. Sa isang mabilis na galaw, bumukas ang aking mga mata at iniharap ko ang aking medalyon sa kanya. Isang matinding liwanag ang lumabas mula dito. Tumama ito sa kanyang mukha at dahilan upang siya'y mapaatras. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para bunutin ang punyal sa aking baywang. Walang pagdadalawang isip ko yung ibinaon ng paulit-ulit sa dibdib ng aso. Noong hindi pa ako nakontento, ay mabilis ko itong sinakyan sa likuran at sinuntok ng malakas ang kanyang ulo. Dahil sa tulong ng medalyon na bigay sa akin ni Tatang Pipito, ay napakalakas ng aking suntok, dahilan para mabasag ang bungo ng asong aswang. Bumaling ako kay Tatang Pipito. Tumungo siya kay Manuel at agad niya itong sinakal sa liig. Naglaban silang dalawa. Nakita ko si Tatang Pipito na mabilis na kumilos. Gamit ang kanyang sariling baston ay naglabas siya ng isang malaking apoy na direktang tumama kay Manuel. Gulat na gulat ang mambabarang na si Manuel nang mapagtanto niyang unti-unti nang nasusunog ang kanyang balat. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Manuel na puno ng sakit at pagkatalo. Hindi nito matanggap ang buong nangyari. Subalit wala na siyang nagawa pa nang matalo na siya ni Tatang Pipito. Sa huling pagkakataon, nagdasal kami ni Tatang Pipito ng sabay. Ang kapangyarihan ng aming mga medalyon ay nagbuklod. Lumabas ang isang malakas na liwanag na tumulak kay Manuel para tuluyan itong masunog. Sa wakas, bumagsak si Manuel sa lupa. Isa na siyang sunog na bangkay. Ang kanyang itim na medalyon ay tuluyang nabasag at nawalan ng bisa. Ang kanyang alagad na asong aswang ay naglaho na parang usok sa hangin. Nawalan ito ng porma at anyo. Huminga ako ng malalim at bumaling kay Tatang Pipito. Nilingon ako ng matanda sa kanginitian. Kitang-kita ko ang pagod at panghihina niya sa mga sandaling yun. Agad ko siyang inalalayan nang pabagsak na sana siya sa lupa. Makaraan ng ilang sandali, nakita ko ang pagsuka niya ng dugo. Tatang, ayos lang ho ba kayo? Halina ho kayo at iuwi kita sa bahay. Kailangan natin magamot ang mga sugat mong natamo. Huwag na, bata. Oras ko na ito. Kahit anong gawin mo hindi na ako may liligtas pa. Naipasa ko na sa iyo ang medalyon at yun din ang oras na lilisanin ko ang mundong ito. Pero Tatang Pipito, hindi maaari. Kailangan ko pa ng tulong mo. Hindi pa oras. Hindi pa ako handa. Ganoon ang patakaran sa pagpasa ng medalyon sa bagong tagapangalaga nito, Elmar. Tandaan mo ang mga bilin ko sa iyo. Gamitin mo itong medalyon na bigay ko sa pagpuksa ng kasamaan sa mundo. Umaasa akong gagamitin mo ito sa kabutihan. Naway, nabayaran ko at nasuklian ang kabutihang loob mo sa akin. Kampante na ako, bata.
na naipasa ko sa iyo ang medalyon, alam kong nasa mabuti na itong mga kamay. Isang ngiti ang iginawad sa akin ni Tatang Pipito ng mga sandaling yun. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mabigat na paghinga ay nanghina hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Hindi! Tatang Pipito! Gimising ko kayo, Tatang Pipito! Tatang! Subalit kahit na anong gawin ko ay hindi na siya nagising pa ng mga sandaling yun. Binuhat ko na lamang ang katawan ni Tatang Pipito pauwi sa bahay. Lugmok ako ng mga sandaling yun at halos hindi ako makausap ni Gloria. Pinaglamayan sa bahay ang katawan ni Tatang Pipito. Pagkatapos ng 2 araw ay inilibing namin ito sa sementeryo sa bayan. Ilang araw lamang akong bagsak dahil sa pagkawala niya, pero kalaunan ay pinili kong lumaban sa buhay. Ipagpapatuloy ko ang mga aral na itinuro niya sa akin sa aking puso at isipan. Lumipas ang mga araw. Hinarap ko si Sahim at binigyan ko siya ng babala na itigil na niya ang paninira sa akin. Kinausap na rin siya ng aming kapitan kung kaya't tumigil na rin siya sa panggugulo sa akin at sa aming pamilya. Nabalitaan ko rin na lumipat na siya sa ibang lugar para makapagsimulang muli. Ako naman ay ipinagpatuloy ko ang aking misyon na ipinasa sa akin ni Tatang Pipito. Ako ang nagpatuloy sa gawain niyang hindi natapos. Ginamit ko sa kabutihan ang ipinasa niyang medalyon sa akin. Dahil doon ay nanatili ang kapayapaan at katahimikan sa aming baryo at maging sa buong bayan ng Kawayan Biliran. Isa ito sa karanasan ko sa buhay na hinding-hindi ko marilimutan, at isa na roon si Tatang Pipito Manalastas na ang nakilala kong malakas na berdugong ermitanyo. Hanggang ngayon, nanatiling lihim ang pagkakaroon ko ng medalyon para maiwasan ang pagsibol muli ng kasamaan. Patuloy pa rin ang aking pagtulong sa kapwa at ang pagpuksa ng kadiliman sa mundo. Wakas.